Kung mas mababa raw ang binabayaran ng mga Pilipino para sa kuryente, magkakaroon ng mga ito ng sapat na pera para ilaan sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya naman para kay Murang Kuryente Party List Representative Attorney Arthur Yap, mas mainam na aniyang tanggalin na ang pagpapataw ng VAT sa kuryente na siyang nagpapamahal ng buwan ng bayarin ng mga residente. Narito ang balita. Mas mababang kuryente para sa mas maginhawang buhay ng mga Pilipino. Ito ang pangunahing layunin ni Murang Kuryente Party List Representative Attorney Arthur Yap nang ihain niya sa Kongreso ang House Bill No. 5205 na isinusulong ang pag-aalis ng value-added tax sa kuryente. Ayon kay Yap, bukod sa mas mataas na gastusin ng kuryente, nagiging dagdag pasakit pa para sa mga Pilipino ang ipinapataw na 12% na VAT kada bayad nito. Pag nag-generate kami, VAT po yun. Pag nag-transmit kami, VAT po yun. Pag dinistribute ng Meralco, may VAT po yun. Hindi po kaya ba pwede, Mr. President, diba? Ipalift na natin yan. Congress po, magsama-sama po tayo. Because of course, Congress will be needed to amend the law. And so, I'm sure the President naman will support if the majority of Congress will. Ang sinasabi ko sa mga kasama ko, sa mga colleagues ko, supportahan na po natin yon na kailangan let us remove that VAT. Kung maaalis ani ang VAT, mapapababa rin ang presyo ng kuryente na higit na naaapektuhan ang living expenses ng bawat pamilyang Pilipino. Batid naman daw ni Yap ang humigit kumulang 300 billion pesos na maaaring mawala sa koleksyon ng bansa kapag tuluyang inalis ang VAT sa kuryente. Ngunit giit niya, otomatiko ng diskwento ito sa electricity bills ng bawat pamilyang Pilipino. Ay 300 billion against sa 28 trillion GDP economy will be hit. Are you telling me, Marichu, that the 300 billion lessening of expenses, our house is on fire? Our house is, we are in trouble. And then gastos pa rin tayo ng gastos. Let us tighten the belt. If anything has shown in the last few years, we have shown an irresponsibility in how we spend our money. Why don't we tighten our belts for 300 billion? Huwag mong utangin. Kung hindi aniya papayagang alisin ng VAT, suhestyon niya rin na bigyan ng ayuda ang mga electricity consumers direkta sa kanilang mga billing. Ang ayudang ito malaki rin daw ang maitutulong para sa gastusin ng mga mamamayang Pilipino. Kung electricity provider na Meralco naman daw ang tatanungin, suportado ng kumpanya ang layunin ng isinusulong na panukalang batas ni Yap. Ayon kay Meralco Vice President and Spokesman Joe Saldarriaga, batay sa pagtataya ng kumpanya, posibleng mapababa ng hanggang piso ang halaga ng bayaring kuryente kung maaalis ang VAT dito. We will support any initiative that will redound to the greater good. Kung ano yung magiging maganda para sa mga consumers, we will fully support that. Because at the end of the day, ang mandato namin talaga is to provide service to all our customers within the Meralco franchise. Siniguro rin ng Meralco na tuloy-tuloy rin ang inisyatibo ng kumpanya upang mas mapaigting ang serbisyo sa kanilang mga customer nang hindi ginigipit ang mga ito. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.